Sobrang dami nga pala nangyari sa araw ko ngayon. Bukod sa marami na nangyari, malakas yung ulan. Akala ko babahain na kami. Kaya naman, bago yun, ako nga pala si Popot. At tara, at samahan niyo ako sa araw ko ngayon. So, syempre, kumain nga muna pala kami. Syempre, pagkatapos nun, nagpintura na nga pala ako. Ito yung mga continue na ginagawa ko. Actually, labor skills na nga din ako rito. Kaya naman, maganda-ganda yung sahod na kinukuha or nabibigay sa akin ni Kuya. Siyempre, samahan niyo muna ako magpintura. Alam niyo kahit nakakapagod 'no, wala tayong aasahan sa buhay kundi tayo lang, eh. Habang ginagawa ko 'to, iniisip ko yung mga panahon na wala talaga akong pera, wala akong makain, wala akong malapitan na tao. Kasi ikaw mismo gagawa ng paraan o diskarte para kumita ka ng pera. Hindi naman puwedeng iasa mo sa ibang tao para kahit papaano, alam mo yung iasa mo tapos tatawanan ka lang din nila. Kaya naman ikaw mismo sa sarili mo magsipag ka, mag-ipon ka at wag kang aasa sa ibang tao. Gawin mong inspirasyon yung mga advice sa'yo ng mga nakakatanda sa'yo. Pero to be honest, habang ginagawa ko 'to, natutuwa ako kasi nga marami akong naiipon. Marami akong naiuwing pera, libre pa yung pagkain ko, libre lahat, wala akong binabayaran, nakakaipon pa ako. Yung motor ko na naadlo sa kanila, naka-stock, hindi na gagamit yung gas. Kaya naman, ito, tumutulong at nag-labor skills na ako sa kanila. Siyempre, dito nga pala kami sa palengke para kakain kami. As sobrang gutom na rin namin. Mga siguro alas 10, alas 11 na siguro to. Kaya naman tara, samahan nyo kami kumain. Hindi ko naman kayo pinaiingitan pero wala, blessings lang naman ni Lord to. At marami tayong kailangang unahin sa buhay. Huwag muna tayong alam mo yun, relasyon o relationship na hindi pa tayo handa. Siyempre, hindi lang yun. Kailangan lang tayo mag-focus sa goal. Focus sa anong pangarap natin sa buhay, kung ano yung gusto mo gawin sa buhay, lagi natin ibibigay sa Diyos at ipagdarasal. Siyempre, nandito nga pala ako sa bubungan kasi tapos na rin kami kumain, kaya naman dumiretso na ako dito sa bubungan na aking gagawin. Nilagyan ko nga pala ito ng yero, grabe yung butas, ang laki. Sobrang laki. Ayan, no? Nakikita nyo ba yan? Yan yung dahilan kung bakit buwabaha doon sa loob. Walang kwenta yung pintura ko doon sa loob, sa isa may sa dingding. Kasi nga, yun ang nagiging dahilan, no? Oo, natutulo ng ulan. Siyempre, kahit nga pala ako sa bubong, medyo nahirapan nga pala ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano diskarte, pero yan, nakakit naman na ako kasi nga, alam mo, nag-iingat ako dahil butas-butas nga yung bubong. Siyempre, ito nga, pinatuwa ko yung bubong, yung green, ginawa ko ng berde. Daw. Ayan, inayos ko na para kahit paano. Sana nga, no, wala nang butas, wala nang ano sa ilalim kasi, wawa naman sila kuya, no? Kasi nagbabayad sila sa akin, siyempre, ayoko naman din mapahiya sa kanila. Siyempre, hindi lang yun, no? At nilalagyan ko na ng mga wood kasi yung mga pagdikit sa mga pako, pinapakuhan ko na yung mga dapat pakuhan para at paano maging mas matibay yung gagawin ko. Siyempre, hindi lang yun. Nandito nga pala ako sa tuktok. Wow, ang ganda naman ng pwesto ko dito. Hindi nga ako gwapo, no? Kung pangit ko pala talaga sa personal, hindi ko alam kung bakit, no? Siyempre, hindi naman ako gwapo. Basta lagi lang tayong pasalamat kay Lord. Siyempre, bago lahat, maraming salamat nga pala kay Kuya Rap at ito nga muna pala nga ay munting kwento para sa inyo.